Hello and welcome sa panibagong episode ng Katarantaduhan Podcast. It's your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. Hello! And meron na naman tayong bagong kumpisal. And before we even start, gusto lang ulit namin magpasalamat for all the support sa Spotify, TikTok, YouTube, lahat. Everything. And sa lahat na nagsisend ng entries, thank you po. Pagpatuloy nyo lang and pasensya na kayo kung yung ibang entries hindi ko pa nababasa. Sobrang dami po nagsisend ng entries and binabasa ko sila isa-isa lahat. So, just know na tinitignan ko sila, hindi lang agad mabasa kasi nga ang dami, as in ang dami. And I'm a one-man team na nagsusupport ng podcast and nagsusupport din sa TikTok. So, just bear with me and bear with us. We're trying our best. So, yun lang. Anyway, any intro para sa'yo? Wala. Okay. So, eto. Maganda tong kumpisal na to. So, ready ka na? Yes. Confession. Hindi raw siya domesticated. 26 male here. I have a girlfriend for a year pa lang. And ngayon, nag-uusap na kami paunti-unti about marriage. Ang question ko lang sa girls, pag sinabi ninyo na hindi kayo domesticated, may chance pa kaya magbago yun if ever ikasal na talaga kayo? Ito ang sabi ng girlfriend ko. If ever ikasal daw kami, gusto niya ng personal/private chef. Napaisip ako magkano kaya bayad dun. Sabi ko, bakit hindi na lang tayo mag-hire ng yaya or kasambahay? Sabi niya, ayaw niya daw ng basta-basta at introvert siya, kaya ayaw niya ng may kasama sa bahay. So, on-call chef at on-call cleaning service daw. Ayaw daw niya ng stranger sa loob ng bahay at ayaw niya daw ng Bisaya na yaya ang mag-aalaga sa magiging anak namin. Gusto niya daw private nurse or tutor. Basta college grad daw at on-call lang kasi, again, as an introvert, ayaw niya raw ng others sa loob ng bahay. Dapat daw may dishwasher kami para hindi niya na need maghugas ng plates. Dapat meron ding washer at dryer para raw magtutupi na lang siya. Once a week daw yung cleaning service at dapat may robot vacuum para hindi na niya need magmop at walis. Gusto niya rin daw may negosyo siya at may personal income pa rin kahit housewife. Kasi kung mag-stop siya sa work niya, hindi raw niya kaya na wala siyang own money. Yan lang daw demands niya kasi hindi siya domesticated. In all honesty, natakot ako. Gago ba ako na kinabahan ako? Kasi pakiramdam ko, hindi niya ako aalagaan. Baka mali ako. Minsan napapaisip ako kasi parehas lang naman kaming sa middle class family galing. Pero yung demands ng girlfriend ko, napapatanong ako kung totoo ba or baka nagjo-joke lang siya. Kasi nakakatakot kung totoo. Too much ba o sakto lang? Yun ang kumpisa. Too much. Yun na yung sagot ko kay kuya. Too much yun, kuya. So, ikaw, Belay, bilang babae na nandun na minsan na napag-uusapan yung kasal, ganun ka ba mag-demand kay Eman? Uy, hindi ako ganun mag-demand. Kasi minsan na nabibring up mo, ayaw mo mag-work. Ayoko talaga mag-work. Mm. Pero, homemaker ako. Ayoko mag-work because I wanna do things na I wanna do. Homemaker meaning, elaborate. Gusto kong magluto. Yun lang. Gusto kong magluto. Gusto ko yung nag-aalaga ako ng family. That's what I want. Pero hindi ako maglilinis kasi hindi ko yung gusto. Hindi ako maglalaba. Hindi ko yung gusto. Pero ibig sabihin ko yung alaga ng family, ng kids, ng husband, I can do it. Parang acts of service. Yeah, ganun Yun, ako. yeah. Pero hindi ibig sabihin ng ganyang katindi yung demands ko. Kasi yung akin lang, if you're coming from a middle class family, paano mo naman naisip yan? Ate, di sana nag-asawa ka ng sobrang yaman. Actually, ang ganda nun kasi would you consider yourself coming sa middle class family or average family? Like lower than middle class, above middle class, medyo mayaman, or ano ba? I would say middle class. Yeah. So, as someone na galing sa middle class family, sa tingin mo ba yung demand ni ate is valid? Hindi, that's gonna be too much. O delulu? Dilulo yun. Dilulo yun. Kasi kung middle class ka, ibig sabihin ng income mo, you can't afford a private chef. Baka mas mura pang mag-grab na lang ng food. Ang lalado private chef. Yun nga tama si kuya doon. Hindi niya alam magkano mag-private chef. Mahal mag-private chef. Sinasabi ko sa kanila, chef yun gusto niya college graduate maglilinis. Yung yaya. Anong gusto niya? May mga criminal background check. Well, actually, criminal background check, okay lang yun Nakakatawa dun sa comments sa TikTok is, ano ba to si Chris Aquino? Kasi di ba si Chris, ang gusto niya yung mga anak niya is nurse talaga. And to think, si Chris naman, may pera talaga. Mayaman talaga.
tsaka kasi best ngayon yun sa mga bata, usually sa mayayaman, nurse talaga kinukuha nila mag-alaga para marunong in case may mangyari. Mhm. 'Di ba? Kasi pag bata iaalagaan mo, kailangan talaga kung may pera ka naman din. Yeah. That's working naman si Chris Aquino noon eh. Yeah, So, alam mo, artista hindi naman. niya talaga maaanuhan yung kids niya. So, syempre gusto niya ang best. And Yeah. last thing is, kaya niyang i-afford yun. Kahit benting nurse pa yan. Totoo yun, totoo Diba? yun. Pero the fact na namang problema si kuya, it means they can't afford it. True. Di ba? Totoo yun. Believe ako dun sa demands niya daw. Kasi, una, sobra. Oo. Like, parang sinabi mo, kung valid yung demands, super hindi. Yeah. Like, 1 taon pa lang kayo, Yeah. and nakakatakot yun na, 1 taon pa lang sila? yeah, sabi niya, 1 year pa lang sila and napag-uusapan na nila yung marriage. And to think na 1 year pa lang kayo into a relationship, eto na yung pwedeng Yeah. yung nag-aabang sa'yo pagkakasal na kayo. So imaginein mo, private chef, magkano na yun? Kailangan may washer dryer ka. Kasi magtitiklop na lang. Yeah. Kailangan meron siyang robot vacuum para hindi na siya Yeah. magmamap or magwawalis. On-call cleaning service. Yeah. Imagine mo dun pa lang sa lahat ng yun. Obviously, yung mga appliance naman, one-time payment lang. But, yung mga recurring yun eh. Yeah. Pinakamahal dyan yung private chef, I'm telling you. 'Di ba? And ito yung pinaka-ayokong part is ayoko ng Bisayang yaya. I know. What the heck? Anong problema mo sa Bisayang yaya? Kaya nga, alam mo, best ako, madami ako naging yaya na Bisaya. Napaka-maalagad nila. Yeah, Yun ito lang. nga eh. At magaling magluto. Isa pa yon, yeah. Actually, yun yung ipo-point out ko. Kasi, nung nabasa ko to, yung sinabi niyang Bisaya, 2 yaya namin, nila kuya, tsaka nung bunso kong kapatid, parehas silang Bisaya. Yung isang yaya namin, yung talagang nakatoka kay kuya, yaya pa siya nung panganay naming Oo. kuya, sa magpipinsan. So, imaginein mo kung ilang years siya nagstay sa Yeah. amin and hindi siya nag-asawa. Kaya nga, di ba, very selfless. Selfless. And second, yung yaya ko siya, 3 months old ako. Hanggang ngayon, yaya ko pa rin siya. Siya yung nagbabantay ng house namin. And hindi rin siya nag-asawa. Kaya nga, So, like, parang di ba, anong problema mo sa mga Bisaya? di ba? Like, ano ba? Kasi sabi ko, actually, ang tingin ko doon, yung aspect na yun na ayaw niyang Bisaya, isa siyang bigot. Like, bigotry. Alam mo ba yun? Ano yung bigotry? Alam ko yan noon, pero ngayon hindi na. So, actually, according sa Google, ang bigotry is particular prejudice against a person or people on the basis of their membership of a particular group. So, yun. So, I feel like bigot siya or bigot siya towards sa mga Bisaya, which, why? I don't know, is it the accent? Baka ayaw niyang ma-adapt ng anak niya? Pero if nandiyan ka sa anak mo para mag-alaga, tingin mo ma-adapt niya? I don't think so. Tsaka sabi niya, on-call lang. Bakit ayaw mo ng Diba? Bisaya? And ito anong kinalaman ng pagiging introvert mo? Diba? Bakit introvert ka, so kailangan private chef? Kailangan, ano yun? Ngayon lang ako nakarinig nun. Na, Diba? Na porket introvert ka, kailangan lahat ng magpo-provide sa'yo ng service Yeah. on call. At saka hindi stranger? Ba't hindi ba yung strangers? Exactly. Di ba? Yun na nga, di ba? Yun yung, ang ganda ng point mo kasi yun yung pinoint dun sa mga comment section sa TikTok na porket introvert ka, ayaw mo na stranger, but yung bang mga on-call chef mo at saka mga on-call Diba? cleaning service, hindi ba stranger yun? Even yung mga, sabi niya, gusto daw niya nurse or college grad, stranger pa Yeah. din yun eh. So parang sabi ko, where are you coming from with Yeah. all this, I would say, bullshit? Demands. Pero technically, like, hindi naman talaga siya, like, hindi siya valid eh. Yeah. Oo, tsaka you're putting so much pressure sa guy. Di ba? Like, ano bang gusto mo? Iwan ka ba nito? Pinapag-isip mo ba siya? Naiwan ka na lang? Yeah. And kasi, tamo naglaro sa isip ni Guy na hindi ako aalagaan nito. Yeah. Pagtanda ko. Parang ang gusto niya kasi is like, puta buhay prinsesa siya. And to think, gusto niya may sarili siyang business para kapag hindi siya nag-work, meron siyang source of income. May pera pa Yeah. din siya. Like, ibig ko sabihin, like, gusto mo, nagpapasarap ka lang, lahat binibigay sa'yo. Yeah. Pero, ang gagawa lahat nun is si Guy. Oo. And hindi pa natin dito iniisip yung may anak na kayo. Magpapaaral ka. Yeah. Saan mahuhugutin lahat nung like yung perang yun? Para, di ba, mag-provide sa family mo for everyday and Yeah. everything. Like parang lahat ng niya is sobrang ako. Oo. Hindi niya iniisip yung guy. Di ba? So, nasa ng love sa relationship Wala. niyo?
Right? Diba kasi kung love mo ang isang tao, maiisip mo ba na i-pressure siya ng ganyan na, aasawahin lang kita kapag nabigay mo lahat to sa akin. Di ba? Diba? So would you still say na parang is it still a relationship Diba? or a relationship? Gusto mo sugar daddy na lang hanapin. Ang hanap mo yata asukal di papa. Di ba? Kaya nga, well, good for you. So Kung ngayon, yun ang gusto pag-usapan mo. naman natin si Guy. So sabi niya, valid ba yung nararamdaman ni Guy? Of course. Na sabi niya kasi kung OA lang ba siya or... Ako, I guess, coming from a guy, I sympathize with him. Yeah. Like, ako, as someone na ikakasal, ayoko ng ganun. Yeah. Like, you know what I mean? Kasi parang as a guy, ako yung tipo ng tao na I would provide for you and, you know, I'll do everything. Pero in return, I need to see something na parang worth it sa relationship na to. Kaya nga. You know what I mean? Yeah. Kasi parang, as a guy, gusto mo kasi yung feeling na ano eh. Parang may joy dun sa, pag may hiningi sa'yo yung partner mo, Mabibigay mo. Mga provider kasi, di ba? Diba? Pero not to the point na ganyan. Oo. Kasi parang ano na eh, parang sobrang, di ko alam kung yung tamang word is superficial. Yung parang, ano ba, sobrang ano ba, para ano ba, fairy tale yung buhay mo. Bank account niya si Gaya. tapos to think na middle family. Ay, Kaya nga. middle income family lang sila. So, as someone na ganun din, na parang middle income lang, I don't think kaya kong i-provide yun. Kaya nga. Diba? Oo, hindi ko maintindihan talaga si girl kung saan siya nanggaling. Paano niya naisip lahat. Yung kaka-Wattpad niya siguro yun, yung kabataan niya. Wattpad? Oo nga, no? Kaka-Wattpad niya Oo, kasi. kakaano niya ng mga billionaire guy na na-meet sa ganito. Hindi ko alam Hindi naman billionaire yung Exactly. yung nakilala niya. Hindi ko alam kung saan siya nanggagaling doon. Kasi for me, ang relationship, dapat talaga bigayan yan. bigayan talaga siya eh. give and If take. magpa-provide si guy, What can you offer on the table, di ba? exactly, di ba? Alagaan mo. Yeah. Anong- And parang wala nga din eh. Yeah, tsaka sinadjust ng guy, why not ayaya? Take it. Di ba? Di ba? Yeah. May mga yaya ngayon, best stay out naman sila eh. Yeah. Hindi naman sila yung nagsistay. O introvert ka, malis ka pag nandyan. Hindi, tsaka yung akin is parang si Guy, nagpo-provide ng solution. Oo. So, he's trying to make it work. Yeah. Pero si ate is like, no, what I want Yeah. is what I want. Ito demands ko. If you can't meet my demands, Oo. goodbye. Parang, parang deal with it or iiwan Yeah. kita. Yung parang gano'n. So, kumbaga parang sa akin, blackmail? Kaya nga. Di ba? Parang hindi niya, walang choice si guy. It's either ilulus niya ikaw or kailangan niya talagang magbonggang-bonggang work para mabigay lahat ng demands mo. Tsaka there's no way na parang, like, at the start of let's say, kung ikakasal pa lang kayo, how can you get all of this? Kasi nag-isimula kayo eh. Yeah. Di ba? Imagine mo, bestie, like sa Philippines, middle class na mga income, hindi ko alam kung, Ano ba considered na middle class hindi ko income? sure, siguro mga 50K? Hindi ko alam Sorry matagal na ako wala sa Philippines, so hindi ko sure 50K ba o 30K, something like that ang middle Monthly. class. Yeah. Mataas na yata ang 50K Magkano eh. ang private chef? Kaya 20, 30 A month. a month, yeah. So, ang tanong ko dun is sa private chef, yun lang yung bayad mo sa kanya being your own personal cook. Pero yung mga i-grocery mo, hindi niya sagot yun. Wala sa 30K. I think hindi sagot yung mga ganun. Yeah. Right? So, Yeah, oh. sa sariling bulsa mo pa yun. Sarili pa yun. Holy! Kasi professional sila. And it's not like mayamang-mayaman ka na kailangan ang pagkain mo lagi gourmet. Ano mga kung ano-anong masasarap dyan. Di ba ba kayo magulam ng corned beef? Exactly. Kailangan mo ba ng chef para magluto ng what? I don't know. Something madali. Sinigang. Di ba? Adobo. Kahit ng hotdog, bestie. Hotdog, oh. Bumili ka na ng air fryer. Di ba? Saksak mo dyan lahat. So that's kind of weird coming from like I said, ikakasal na sa guy, 'di ba? And I really do sympathize kay Kuya dun sa guy, and I really do think this is a blessing in disguise. Yeah. It could be. 'Di ba? Kasi at the very early start ng relationship, pinapakita na ni girl yung red flags niya. Yeah. So, na kay Kuya na to like okay. Parang i-address to. Or kung something ba yun na willing niyang i-take? Oo. Or something na I'm gonna pass. Yeah. I'm gonna pass on this. Anong tingin mo doon sa red flags niya na yun? Actually, magkaiba kasi minsan kasi ang mga babae, ganyan talaga sila. Feeling ko sila yung nagpupush sa mga lalaki to work harder. Pero
I think yung way ni ate, if ganun siya katindi mag-push, like yung demands niya talaga is ganun, I don't think pinupush na yung guy para maging mas perseguido si guy. Parang Yeah. ganun. Hindi niya ganun eh. Ang kanya kasi is, kailangan mo to kasi I need this. No, yeah. Right, Kailangan mo right. tong gawin because this is what I want. Yeah. Hindi yung, kailangan mo tong gawin para mag-grow ka, magiging like, professionally grow, makapag-provide ka, ma-feel mo yung fulfillment Sa sa sarili. sarili mo. Purpose. Yung purpose mo sa sarili mo, makapag-provide ka like how you want to provide. Yeah. Mali kasi ang atake ni ate. So for me kasi, ang ginawa ni ate is, gagawin mo to kasi ito ang gusto ko. Hindi ko sinasabing gagawin mo to for yourself para maganda yung fulfillment mo sa sarili mo. Yeah. You do this kasi ito gusto ko. Pag di mo to ginawa, bahala ka Sorry dyan. ka, ganun. Sorry ka dyan. Yeah. So tama ka, for me, tama ka, sinabi mo na maybe it's a blessing in disguise para kay Guy. Yeah, I like that. I like yung sinabi Yeah. mo nga na yun, na parang hindi niya pinupush si Guy to actually like, to become the best version of himself. Yeah. But rather, parang ano niya lang, ginagatasan niya. Yeah. Di ba? Pinipilit niya, pino-force niya si Guy. Yeah. Kasi best marami sa mga relationships, like marami sa mga babae talaga na, sila talaga yung nagpupush. Kasi minsan ang mga lalaki, kailangan nila ng driver. Like, kailangan nila ng taga-push. Yeah. Taga-pukpok ba? Yeah. And Ganon. ang ganda ng point mo doon kasi sa isang relationship, at least coming from my own, I'm just lucky na yung partner ko hindi ganun. Na parang, this is what I want, yeah. But, siya yung main driver as to why I'm actually pushing Yeah. myself to get to the next Diba? level. Pero wala siyang ganung demands. Yeah. Parang andyan lang siya na parang, okay, you might have failed today, Yeah. tomorrow's gonna be... Pang support, diba? Diba? Pang motivate. Di ba? Hindi yung parang, kailangan mo makuha yung, Yeah. yung promotion na yan Yeah. kasi kailangan mo ko ibili Oo. ng ganito. Walang ganun. Pang guide lang. Oo. Iga-guide diba? ka sa kung saan ka magiging okay. Yeah, and parang nandun yung point na parang, okay, I like yung support na nararamdaman ko. So, inside myself, parang meron pa akong more drive Yeah. na, oh shit, meron akong gustong mapatunayan, hindi lang sa sarili ko, kundi kasi nagtitiwala itong importanteng tao na to sa akin eh. And I don't want to fail her. Yeah. Not just myself, kasi I can deal with my own. Pero pag alam mo yung meron ng taong naniniwala sa'yo na talagang sumusupport, gusto mo ring manalo or gusto mo yung win na makuha kasi para sa kanila din. Yeah. Yun yung parang gusto ko rin, parang in connection dun sa sinabi mo. So, eto, since usapang kasal, ano yung negotiables mo and non-negotiables mo bago ikasal? Bago ikasal, I think, sabi nila, you'll never be financially ready. Pero for us, sa amin ni Eman, we want to be as ready as possible. Like, True. bago ka pumasok. Kasi yung iba ngayon minsan, basta makasal, push na to. Bahala na Bahala after. na, kaya na to. Oh. Kami kasi ni Eman, gusto namin, like, settled muna kasi ayaw namin aasa kami sa iba. Maganda yun. Yeah, Tama like, yun. may mga magulang na very generous, nagbibigay talaga sila. Yeah. Pero kasi sa case namin ni Eman, parang hindi kasi yun yung values namin. Yes. So, hindi yun ang gusto namin. Though, wala namang masama kung magbigay ang magulang. Wala akong, Thank you. Diba? Thank you. Wala ding masama kung ang ibang tao gusto nila is galing sa magulang. Baka yun ang culture nila. Kaya yun traditions nila. Pero for us, ang aming non-nego talaga is dapat financially ready kami. Yeah. Kasi I feel like we're emotionally ready and mentally ready. Feeling ko, matagal na kaming medyo settled sa part na yun. Ang hinihintay namin is maging kaming financially stable. Yes. Yeah. Yun. Ang ganda nun. Yeah. And just to add, nadali mo yung dalawang points na nilagay ko dun sa negotiables ko for wedding. Bago ikasal is, yun nga, is financial stability, which is pera. And second, emotional stability. Yeah. Kasi, hindi lang naman kasi tatakbo yung relasyon ng porket may pera ka. Yeah. Di ba? Totoo. So, dapat, nag-meet kayo in the middle. Emotionally, mentally, yan, yung Yeah. mga bagay na yan. Kasi ano na lang yung mangyayari kapag tangin na, hindi pa kayo kinakasal, puta, away kayo ng Kaya away, nga, right? diba? So, nandun na tayo. So, yun, yung emotional stability dapat nandyan yan. And yung sa financial naman, ang take ko lang dun is parang sa'yo din, na parang ayokong umasa. Oo. 'Di ba? Kasi parang pinalaki kasi din ako ng parents ko na ganun, which is ganun din yung ganun sila. So, Yeah. yun yung nakalakihan ko. So, parang sa akin is hangga't kaya ko,
Yung baga, darating sa buhay mo yung mamomroblema ka eh. And that's normal. That's Yeah. what makes you grow. So, gusto ko, gawang ko ng paraan ng ako lang. Yeah. Kasi dun mo makikita yung potential mo. Dun mo makikita na, kaya ko palang lagpasan tong bagyong dumaan. Yeah, totoo. You know what I mean? Yeah. So hanggat kaya naming tumayo sa sarili naming paa, yun. Yung wala kang sinasandalan. Kasi iba yung fulfillment niya eh. Na dumating ka, parang hindi naman rags to riches, pero yung parang, alam mo yung humble beginnings ba? Oo. Yung ganon. Oo, diba? mas fulfilling. Di ba? So, mas ma-appreciate mo yung success na maaabot mo Yeah. kapag nagsimula ka talaga from humble beginnings. Yun yung gusto ko. Like parang, alam ko, may ibang tao dyan na, and nothing against them na, Yeah. bakit pa ako papakahirap? Meron naman ng ganyan. Parang isusubo mo na lang. Yeah. Pero kasi, ang thinking ko, once na mawala yan, bawa may binigay sa akin ganyan, nawala, anong gagawin ko? Kaya Paano ko isi-save yung sarili ko? Kasi kung wala ka nung experience, paano mo itatawid yung Yeah. sarili mo, then how are you gonna deal with it when that time comes? Kaya nga. And Totoo yan. to add to that is, I don't think dadating ka sa point na mauubos mo yun or mawawala sa'yo kasi alam mo paano mo siya binilde. Oo. You know what I mean? Yeah. Pag alam mo na kasi kung paano mo, like, iha-handle ang mga bagay-bagay, eventually, kahit anong problema dumating, mabagal man yung progress mo or hindi man mag-go through sa unang try mo, alam mo ang gagawin at alam mo na eventually magiging siyang okay. Yes, totoo yun. Maganda yung sinabi mo na yun kasi yun din yung yung parang take ko sa One Day Millionaires na nanalo Yeah. sa Lotto is, lagi ko to sinasabi sa sarili ko na parang, kaya, like, ang sabi ko is patutunayan ko na, let's say, minanalo ng 1 million. Kaya kong maabot yung 1 million through the hard work na ginagawa ko. Yeah. And what I like about that is, hindi malulose yung 1 million kasi alam ko yung steps that I took Oo. Yeah. para paghirapan yun. Totoo yan. So, hindi siya ganun kadaling mawawala. Yeah. Kasi alam mo yung effort eh. Oo. Di ba? Hindi ganun kadali gastusin. Oo, di ba? So, like, yun yung mentality ko na parang, maabot ko yan. Pero, I don't think I would be the big spender na Yeah. ginagawa nung iba na parang one day millionaires, yung gano'n nga. Kasi nga, alam mo na eh, like, Yeah. how many, yung parang blood, sweat, and tears bago mo Totoo yan. nabuo yun, di ba? Or naabot. So, yun din. Tas yung isa ko pang, yung negotiable ko sa kasal is knowing your responsibilities. Yeah. Totoo yan. Yun. Tama yan. Importante yun. Importante yun kasi merong segregation yan eh. Kumbaga, isi-segregate nyo yung, ano ba yung role mo? Anong role ko? So, dapat clear yun sa akin na Yeah. parang, kung halimbawa man na stay home like siya, yung sa gusto niya parang stay in wife lang, di ba? I don't mind, but parang tulad ng sabi mo, homemaker ka. Yeah. Like, I do expect you na, okay, na parang gagawin mo yung chores. I'm not necessarily saying na hindi ko na gagawin, but Oo. you have to do some sort of responsibility Yeah. kasi anong gagawin mo kung maghapon ka nandito, tapos ako yung naghahanap buhay, you know what I mean? Oo. So, yun din. Shared roles. Di ba? So, kayo din ni Eman, alam nyo yung, okay, ito yung gagawin Yeah. ko, ito yung gagawin mo. Wait lang. Joke lang. Yeah. Oo. Panag-usapan na, ako magluluto. Ikaw maglalaba, maglilinis, lahat. Parang lugi si Eman to. Lugi pa siya. Pero, totoo, masarap magluto si Belle, guys. Sa sarap ng seafood boil. Kaya Yes. yun. So, punta na tayo sa takeaway natin. Anong masasabi mong takeaway natin dito sa hindi ako domesticated? Ang ano ko dyan, ang advice ko muna kay kuya is kausapin niya yung girlfriend niya. Kasi for me, lahat naman nadadaan sa mabuting usapan. So, kausapin niya, isabihin niya kung ano ang naramdaman niya nung sinabi sa kanya yung demands. Tanong niya kung seryoso ka ba dito? Or bibiro are you pa just lang. kidding? Oo. Yeah, Or yeah. sinasabi mo lang ba to help me like motivate myself? Ano ba talaga? Hindi Di ba mo nakaka-motivate. para magkaroon siya ng, para maglinaw ang kanyang isip. Yeah. Baka kasi minsan, one-sided, like yung sa utak niya, ganito pala yung girlfriend ko. Yari, Pero yeah. sa girlfriend naman pala niya, it's just a joke. Hindi naman yun, like, binibiro lang kita. So, I think una nilang gawin is mag-usap sila. I like that. Yung communication part. Yeah. Yeah. Pero kung talagang sabihin ng girlfriend niya, ay, yun talaga yung demands ko. Bahala ka dyan kung hindi mo siya ma-meet. Yeah, sorry ka. Yeah, I think kuya, tama ang sinabi ni Erwin, it's a blessing in disguise. Yeah. So,
isipin mo na lang, at i-balance mo sa ano mo, i-weigh out mo kung ang gusto mo bang makasama sa buhay mo, sa hirap, ano yun? O ginhawa. Sa hirap o ginhawa mo, Puro hirap yan, kuya. itong babaeng ito. Kasi may mga tao na, mahal na mahal gusto talaga ganito, gustong pahirapan sarili nila, then go. Pero kung gaya naman si kuya, I think naman si kuya is okay siyang mag-isip. Kasi nga, hindi naman niya tsaka lumapit siya eh. Yeah. Di ba? Nakita niya, mali to. May mali Nagkagana sinabi siya, to. parang Oo. nag-back up siya ng kaunti. So, ibig sabihin, alam niya. Yeah. So, alam niya yung nangyayari sa relationship nila. Alam niya yung ugali nito. He came into his senses, kumbaga. Yeah. So, alam niya ang gagawin dyan after Tama. malinawan. Yeah. So, communicate. Yon. Siguro madagdag ko lang doon is, tama si Belay doon is communication is key. And yun nga, klaruhin mo, kuya, kung legit ba to. Pero the way I sensed the way yung kumpisal is parang sobrang specific nung Yeah. gusto niya para maging joke. But at the end of the day, what do we know? Yeah. Ito lang yung basihan namin, yung binasa. Oo. And sana nga joke lang. Sana Baka nga, ganun sila mag-usap talaga. or Hindi natin alam. extremes, extremes yung usapan nyo. And yun lang, siguro alamin mo yung boundaries din. Yung boundaries. Kasi hindi kayo mabubuhay ng mahal mo lang eh. Oo. Ay, totoo yan. Hindi. 'Di ba? Hindi kayo mabubuhay na mahal mo, so ipoprovide mo. Pero mahal mo, tama bang ibigay mo? Yeah. Merong boundary yun eh. Yun na yung parang pag binigay mo naman lahat, ano na lang matitira sa'yo? Yeah. Tama Kawawa ba? ka na. 'Di ba? So pag in-spoil mo ng husto yan, baka sa huli niyan sa'yo din mag-backfire. Oo. 'Di ba? Totoo yun, yung sinabi nga ni Jesus, carry your own cross. Pero ito ba yung cross na gusto mong buhatin? Kaya nga. Totoo. So, yun lang. Yun lang yung gusto kong idagdag doon. So, kung totoo tong kwento niya and legit yung red flags, then it's a blessing in disguise. Otherwise, communicate. Communication is key. So, klaruhin mo kung totoo man. And imagine 1 year pa lang kayo and it's good na bring up niyo yung marriage and lumabas na to. So, pag-usapan nyo yung negotiables and non-negotiables nyo when it comes to pag nag-settle down na kayo and become one as wife and husband. Yun lang. Kasi hindi biro yun. Hindi biro ang ikasal. Yeah, pag naposas ka dyan, boss, lifetime na yan. So, wala nang kawalaan yan. So, pag-isipan mong maigi kung gusto mo ba kung siya ba ang the one, or I don't think magiging totga mo yan pag binray ka. I don't think so. So mahihinga ka pa ng mas maganda pa ang hinga mo niyan pagka totoo yung sinasabi na gusto niya tapos hindi kayo nagkatuluyan. Mas makakahanap ka pa ng mas better. Yun Dadating lang. ang tamang tao. Yes! Kung may tamang tao talaga para sa'yo, kuya. Baka ibang calling mo, hindi natin alam. Yeah, so yun lang. Any last words? Yun lang, wala nang iba. So, thank you po sa pag-tune in dito sa magandang kumpisala na to. And until next time, it's your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. Peace!